Magandang hapon sa iyo, Yusek Marge. Magandang hapon din sa iyo, Nina. At bago po tayo magtungo sa aming mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa inyo dyan sa DOJ. May pahayag ang DOJ sa reklamong inihain ng PNP-CIDG laban sa abogado ni Pastor Apollo Quiboloy at iba pang taga-suporta nito. Ano ang detalye nito, Yusek Marge? Nina, naghain na ng reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Attorney Israelito R. Torreon, abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy at iba pang taga-suporta ng pastor sa mga kasong sedition at inciting to sedition. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, susuriing mabuti ng Department of Justice ang reklamo at pag-aaralan ang pagsasampa ng kaso kung kinakailangan. Personal na humarap si CIDG Director Police Brigadier General Nicholas D. Torre III sa DOJ upang ihain ang reklamo na may kaugnayan sa mga legal na police operations na isinagawa ng kapulisan noong August 24 to 26, 2024 sa KOJC compound sa Davao. Ayon sa mga ulat, hinarang ng mga taga-suporta ni Quiboloy ang mga pulis, gumawa ng barikada sa kanilang compound at nagsara ng mga national roads. Ang ilang miyembro ng KOJC ay nagsunog din ng gulong, nag-spray ng fire extinguisher sa mga pulis at ng bato ng expired na pagkain. Kasama rin sa reklamo ang mga personalidad mula sa media at vloggers tulad ni na Lorraine Marie T. Badoy at Lord Byron Cristobal na umano'y nag-post ng seditious videos online. Maraming salamat sa update na yan. Dito naman tayo sa pagsasagawa ng training at capacity building ng DOJ Action Center tungkol dito sa Alternative Dispute Resolution. Yusek Marge, ano ang layunin nito at paki-explain ano itong Alternative Dispute Resolution? Nina, upang mahasa ang kasanayan ng mga abogado at frontliners ng DOJ Action Center sa Alternative Dispute Resolution o ADR, nagsagawa ang kagawaran ng malawakang training at capacity building session. Ang pagsasanay na ito na nakatuon sa mediation ay naglalayong bigyang kasanayan ang mga abogado at frontliners ng DOJAC sa wastong paggamit ng ADR upang mas epektibong masolusyonan ang mga alitan. Ang pagsasanay ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Office for Alternative Dispute Resolution na pinangungunahan ni Executive Director Raisa D. Andaman sa ilalim ng superbisyon ng inyong lingkod bilang DOJAC Head at Program Director Assistant State Prosecutor Joan Carla V. Guevara. Humigit kumulang 100 abogado ng DOJAC at frontliners mula sa buong bansa ang nakiisa sa pagsasanay. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, bagamat may mga alitan na kinakailangan ng legal na aksyon, mahalaga ang ADR upang hindi na matambakan ng maraming kaso ang mga korte. Tiniyak naman ng kalihim ang suporta sa inisyatibong ito at umasa na ipagpapatuloy ng mga participants ang pagsasanay sa ADR. Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula sa inyo dyan sa DOJ.